Okay, so continue ko lang po yung discussion regarding sa COC1 natin. Share lang po muna ako ng screen. Share screen. On. So okay, so again, ito na po yung ating mga recorded video. Tapos nandiyan din po yung mga tools or mga AI kung paano nyo siya i-navigate. Okay, so ayan, may video po recorded. So dito na po tayo kasi po ang last na gagawin nyo is itong shapes and lines. So ito na po yung video tutorial kung paano nyo siya gagawin. Itong draw simple shapes, ito siya. And then yung creating lines and combining shapes, ito naman yung dalawa. Okay? So now, pag natapos nyo na po yan, next naman po natin itong paths. Okay, so ano ba yung paths? So yan, i-explain ko po sa inyo ngayon kung paano po natin gagamitin yung paths or yung pen tool na gagamitin natin. So once na-download nyo na po ito, kahit hindi nyo naman siya i-download kasi parang anto, discussion kung paano natin gagamitin si pen tool. So yan. Ito po siya, yung nandun sa Google Classroom. So discuss ko lang to ng mabilis kung ano ba yung paths na tinatawag natin. So ayan, so dito sa ating first artboard is meron tayo ditong straight paths. So ito po, mayroon siyang mga parts or tinatawag natin kagaya nito. Pag nakita nyo itong straight paths, so syempre straight dapat yung linya niya. And then meron siyang tinatawag na anchor point, yung makikita nating square sa edge ng linya. And then ito naman yung ating path. Syempre ito rin is anchor point natin tinatawag. So pag mag-create ng line, for example, itong ginamit nating line segment tool, so mag-click ka lang dyan, tapos i-hold nyo lang yung mouse nyo, pag yung bibitawan yung left click, tapos para mag-straight siya, ng perfect straight, pwede nyo pindutin yung shift para kahit anong galaw nyo, ayan. So naka-horizontal lang siya, kahit lumagpas kayo ng ganyan, no? So ayan, yan lang. Okay? Tapos, pag zoom in natin, yan, makikita nyo, ito yung anchor points, ito yung paths natin, na straight paths, and then anchor points din. Okay? So, ngayon, pwede natin siyang i-move. Kung gusto nyo ibahin yung angle niya, select nyo muna pala. Tapos, ayan, pwede nyo i-move na ganyan. Kung mag-change kayo ng angle ng line. Pero, straight pa rin siya. Okay? Now, ito naman, punta tayo dito sa curve paths naman natin. So, kaya siya naging curve, syempre, baluktot yung linya niya, hindi siya straight. Tapos may makikita na kayo, ito yung path natin, yung curve paths na yan, tapos may makikita kayong anchor points, and then may makikita kayong control handle. Ayan, yung parang lever. Okay, so ang ginagawa ng control handle, dyan po nyo pwedeng i-bend yung lines na gagawin nyo. So pag ganyan po, pwede po tayong gumamit ng pen tool. Yan. Actually, ito po yung halos na gagamitin nyo sa mga susunod na activity. So, kaya kailangan aralin nyo kung paano siya gagamitin. Okay, so paggamit ng pen tool natin is click nyo lang yan dyan. Binitawan ko ay isang click lang. Tapos, punta kayo ng gitna. May makikita kayo, naka-hold ako ng left click, may makikita kayong control handle. So, yung control handle na yan, yan yung gagamitin nyo para kung paano nyo gustong i-bend yung lines na gagawin nyo. So, for example, ganyan. Bibitawan ko. Okay, pero hindi pa dyan natatapos yung line. Oh, nag-gang sheet. Start. Okay, nag-close. Ulitin ko lang. Ulitin ko lang po. Buksan ko lang uli yung computer ko kasi. Saan nga ba tayo? Sa paths. Kita naman siguro yung screen. Yun. Okay, so ito na po. So siguro andito ako kanina sa curve paths. So ulitin ko lang, gamit tayo ng pen tool para makapag-create ng curve na lines. Ayan. One click lang, tapos sa gitna, huwag niyong bibitawan kasi lalabas yung control handle para mabend nyo. And then, pag ganito naman, ito, ayan, pwede nyo rin siyang i-bend na ganyan.
Okay? So ayan, pagtapos na yung line, hindi na natin siya i-close. Skip na lang natin para matapos yung linya. Ayan, may kita po natin yan. Meron siyang mga control handle. Okay, so anchor points again yung square. Tapos meron na siyang control handle kung paano nyo siya i-bend. Pwede nyo pa rin siyang i-edit yung mode na yan. Okay, yan. Then dito rin. Okay, so ayan kung paano nyo po siya i-bend. Yan po yung tinatawag na curve paths. Ngayon, pag dito naman po na kayo sa pangatlong artboard natin, close path naman po, gamit pa rin po tayo ng pen tool. Mag-create lang tayo ng circle na merong anchor points and then control handle. So yan, ito po. Pwede natin siyang gawin ganyan. Bilog. Teka. Escape lang. Tapos delete ko. Mas magandang gamitin tong curvature tool. So, try lang natin. Sarado siya. Tapos, ayan. So yung pala, pag mag-create kayo ng close path or ng circle, pwede nyo gamitin naman tong curvature tool. So pag ito kasi, kayo pa mismo manually pang gusto nyo i-bend. Gaya niyan, i-bend nyo pa ng ganyan. Tapos, i-bend nyo rin dito. Tapos mag-bend ulit kayo dyan. So either naman sa dalawa. Kaya lang, hindi siya perfect circle kagaya nito. Pag ito naman yung ginamit nyo, yung curvature tool, automatic, naka-curve na talaga yung lines niya. Kagaya niya, mag-click kayo ng isa, tapos dito naman sa north, papantayin nyo lang ganyan, puro click lang. Kasi curve, automatic curve yung ilalagay niyang linya. Okay? Tapos para mapalabas nyo yung anchor points and then yung control handle niya, punta lang po ulit ng direct selection tool. Select nyo lang yung shape para lumabas yan. Kung gusto nyo baguhin ng shape, ayan, ganyan po. Pag dito naman sa baba, ganun din. Click nyo lang po yung mga anchor points. Okay? So yan. Yan po yung gamit ng ating pen tool at saka curvature tool. Sama na rin natin tong line tool kasi meron tayong straight paths. Okay? Now, dito po sa activity natin na susunod, number 2, ayan. So pag na-download nyo na to, ito na po yung activity natin na susundin nyo. Dito tayo sa pencil. Buksan ko lang. Okay. Now dito gagamitin natin is pen tool kasi po magke-create tayo ng shape na pa-curve. Ayan, kagaya niyan. Meron na tayong guidelines kung paano natin siya gagawin. Gagawa tayo ng bandera, yung bangka na to, pati yung base niya o yung sa ilalim kasi wala pa. Okay? Tapos lalagay natin siya ngayon sa dagat pag natapos na natin buuin. Okay? So yun, gamit po tayo ng pen tool. Tapos zoom in natin siya. Yan, dapat marunong kayo mag-navigate, zoom in, zoom out, sa panning. So click lang natin dito. Tapos dun sa kabila. Saka natin siya i-bend. Yan, okay na siguro yan. Now, para hindi mag-curve yung, kasi pag binitawan natin siya, naka-curve yung lines. Ngayon, para hindi siya mag-curve, i-click nyo lang po ulit itong anchor point para mawala yung control handle na to. Okay, so testingin natin. Yan, para straight line ulit siya. Ngayon, mag-create ulit kayo ng line dito na naka-bend, curve paths na tinatawag. Ayan, depende po sa control handle kung paano nyo siya i-bend. Okay, so balik lang natin para maputol yung isang control handle. Ngayon, dito naman tayo. Yan. And then, pwede na natin siyang i-close. Yun. So, meron na tayong shape bandera. Ngayon, kukulayan naman natin siya para makuha natin yung kulay nito. Punta kayo ng, tama ba tayo? Dropper ba? Yun, tama. So, yan, eyedropper tool, tapos select nyo lang yung kulay na gusto nyo kopyahin. Tapos, wala naman siyang outline or yung outline stroke. So, pwede na natin siyang ilagay dyan. Sakto, di ba? Wala, ganun din po yung gagawin natin doon sa baba. Okay? So, ayan, meron tayong bend lines dito. Click lang ulit, tapos sa kabila, tapos i-bend lang natin. Tanggalin natin yung kabilang control handle by clicking the anchor point. And then, ito rin, i-bend lang din natin to. Whoop, whoop. Ayan, tapos click natin yung anchor point. Tapos ito, straight line lang, hindi nyo na i-bend, click nyo na lang dito. Okay, tapos i-close nyo na, straight line lang din po ito. Again, click nyo na lang dyan. Ayan. Meron na kayong shape. Pwede natin baguhin yung kulay, siguro orange kunin natin.
Yan. Now, buo na yung bangka natin. Select natin siya. Tapos, lagay na natin dito para makapag-layer na yan. Okay? So, ganon. Yung number 2 na activity nyo. The next, ano pa ba yung sumunod? Creating paths naman tayo. So, once na download nyo na yun, ito po yun. So, ito naman is gagamit tayo ng curvature tool. So, kanina ginamit natin is pen tool, ngayon curvature tool naman. So, bubuin natin tong gitara na to. Okay, so kung makikita nyo may mga circle na yan, ito yung body niya, neck, and then ito naman yung bridge. Okay, so unahin natin yung body by using curvature tool. Makikita nyo mayroon ng mga guidelines siya na circle. Bali, magkiklik na lang kayo sa gitna, automatic yan. Magkikreate na yan ng curved lines. Tapos close na natin yung path. Yan. So yan, nakuha na natin yung body. Set aside muna natin dito. Now, kuhain naman natin yung kanyang neck. So gamit naman ako dito ng pen tool lang. So one click. Again, one click ulit. Kasi puro straight lang naman siya. Then pwede ko lang i-close yung path. So meron na akong rectangle shape na parang neck. So sakto yan dito. Now, ito naman yung ating bridge. So ito is may gawa na. Meron na siyang buo na linya. Ang gagawin na lang natin, i-bend na lang natin itong linya para maging curve siya. Okay, so paano natin gagawin yon? Direct selection tool, tapos select natin to. And then may makita kang control handle dito, yun yung gagamitin nyo para mag-bend yung lines na yan. O, diba? So, ganun lang. Now, pwede na natin silang ilagay. Unahin natin yung set muna dyan. Unahin natin yung body. Okay, so now yung body, pagdating dyan, dapat alam nyo yung arrangement ng layers. Okay? So natakpan nyo yung, tawag dyan, yung bilog. So kailangan ito yung magiging ibabaw. So pag ganyan, ang gagawin po natin, right click, tapos arrange, send to back, or send backwards. Pag ganyan, isa pa. Arrange, send to back ulit, send backward. O, isa pa ulit. Arrange, send to back ko na nga lang. O yan, para nandun siya sa dulo. Okay? Next, pwede natin siyang lagyan ng fill color. Ano ba maganda? Ano na lang siguro, gawin natin pula. Hindi, stroke pala yan. Yan. Tapos, next natin tong, ito muna. Yung kanyang neck, huwag lang natin dyan. Pwede rin lagyan natin ng kulay. Mga brown, ganun. Okay, tapos ito naman, huwag lang din natin to. Tapos lagyan na lang din natin ng kulay na, hindi ba maganda? Black na lang din. Or medyo grayish. Para pareho sila. Yan, pwede na yan. Okay na mag-decide kung anong kulay gusto nyo. So yan. Ayan po yung ating creating paths. Next naman natin is, ano tayo? Joining paths naman po tayo. Open ko lang yung ating joining paths. Okay, so dito naman, gagayahin lang po natin itong model na nandito. So kung mapapansin nyo, ano? Ay, hindi ko alam. Ano ba yan? D1? Sige. Ano ba? At dito na lang, hindi ko lang alam kung ano table. Gusto mo dito na lang para pagdating. Ano ba yan? Kaya nga, dyan mo na lang kasi hindi naman. Wala ka. Sige na. Pwede mo kung okay, so gagayahin lang po natin. So kung mapapansin nyo, meron siyang ayan, magkakaiwalay po kasi yung lines na yan or yung path na yan. So ang gagawin natin, pag-join lang natin siya, okay? So balik ko lang sa dating pwesto. So ayan, pag ganyan, select lang po natin, gamitin natin direct selection tool. Tapos select natin yung dalawang lines. Gagawin nyo lang, napakasimple, right click, tapos join. Ayan, para magkadikit na siya. Ngayon, pag minove natin yan, ayan, magkasama na yan, hindi katulad kanina, magkaiwalay pa sila. Tuwa, okay, balik natin sa pwesto, Control C. Now next, ito naman, pagsasamahin natin itong dalawa. So again, direct selection tool, select natin yung dalawang paths and then right click, join. Boom. Diba? Okay?
Next, ito naman, select natin to, dalawa na to. Tapos, right click, join. Mali. I-select muna natin. Ulitin natin yung selection. Right click and then join. Okay, yun. So, tama na, di ba? So, ito namang dalawa naman. Right click and then join. Ayan. Tapos, patulis din to. I-join din natin tong dalawa. Right click and then join. Okay, so ano pa bang kulang? Kung mapapansin nyo, tama, parehong-pareho na ba sila? So ang pagkaiba na lang is yung end niya o yung sa pagdating dun sa anchor niya. Dapat is rounded dapat siya. So paano natin gagawin? Isang shape na siya. Dito lang po natin yung makikita sa stroke. Dapat selected yung ating lines or yung paths. Gawin lang na natin rounded cups. Yun. Yun lang. Next, ito namang mata. Ang gagawin naman natin dito is itong line na to, i-duplicate natin or i-reflect tapos lalagyan natin siya ng fill color na black. So paano natin gagawin yon? Select lang din natin tong path na to tapos right click and then ayan, transform tapos reflect. So pag sinabi natin reflect, pwede tayo mag-create ng copy niya horizontal or vertically. Okay? So kailangan natin horizontal pataro tapos copy natin. Ayan, makukuha na natin yung reflect copy niya. Okay? Now, magkaiwalay sila na lines, hindi natin sila malalagyan ng fill color kasi nga hindi pa sila buo. Okay? So, ang gagawin natin is move lang natin to dyan. So, hindi sila kapareho, hindi sila perfectly fit. So, medyo may awang. Pwede tayong gumamit ng arrow keys. So, dito sa kabila, medyo okay na. Makakapag-join na tayo. Kaya lang dito sa kabila is magkaiwalay pa. Now, para ma-adjust natin yan, yung gagawin natin is, ito, select natin yung line, tapos kunin natin yung anchor point para idikit natin siya banda rito. Yan. Yan, di ba? Dikit na sila. Now, pwede na natin select yung dalawang points, ay yung dalawang lines, tapos join. Then, sa kabila, ganun din. Yun. So, okay na. Isang shape na sila or isang path na sila. Ayan, pwede na natin silang i-move. Ngayon, pwede na natin siyang lagyan ng fill color na itim. Yun nga lang, napatungan yung dilaw niya. So, anong gagawin natin? Right-click, send to, arrange natin, send to back. Yun. Okay, nakuha. Now, pag nagawa nyo na yung tatlong activity na yon, save nyo po, lagyan nyo po ng last name niyo, tapos i-upload nyo po doon sa inyong Google Drive folder. Okay? So yan po. Yan po muna for now, and then yung mga susunod is mag-create po ulit ako ng another video tutorial kung paano nyo po siya gagawin. Okay, so that's it for today. Sana magawa nyo. Kung meron man kayong gustong questions, pwede nyo i-playback. Okay?